Hi, this is Nehemi Zahukay and welcome to my YouTube channel. Kung bago po kayo sa channel na ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para ma-notify kayo sa mga bago pang video na akin pong i-upload. Sa pagkakataon ito, nag-aaral po tayo ng serye tungkol sa Gospel of Jesus Christ according to John. At narito na po tayo sa chapter 9. At itong video ito ay part 2. At kung naaalala niyo po yung ating pong part 1, ano po, yung the man called Jesus, na ay doon po ay pinagaling ng ating Panginoong Kristo yung taong bulag mula pa sa kanyang kapanganakan. At nung siya po ay tinatanong ng mga Pariseo at kung ano ang masasabi niya tungkol doon sa taong pinagaling niya, ay ipinaliwanag niya, no? Na kasi sabi ng mga Pariseo, hindi naman ito sugo ng Diyos, no? Naiintindihan namin na ang taong ito ay isang taong makasalanan. At iyon ay ipinagtanggol siyempre nung taong dating bulag, no? Nung mamang dating bulag na pinagaling ng ating Panginoong Kristo. At ganito yung kanyang tinuran dito po sa verse 32. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan ay ganito: Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. Sa 33, sabi, if this man were not from God, he could do nothing. So sabi nung lalaking pinagaling ng ating Panginoong Kristo, kung hindi siya galing sa Diyos o sugo ng Diyos, wala siya magagawa. Pero pinagaling niya ako Ako yung taong bulag mula pa sa aking kapanganakan at wala pang nakakagawa ng bagay na ito. At doon nainis yung mga Pariseo sa kanyang tinuran o sa kanyang isinagot. Kaya ito po yung sabi ng mga Pariseo. Ito yung reaksyon ng mga Pariseo sa kanya. Now, sa 34, sabi, to this they replied, you were steeped in sin at birth. How dare you lecture us? And they threw him out. So sabi ng mga Pariseo, pinanganak kang lubos sa mga kasalanan May gana ka pang turuan kami, lumayas ka. So pinalayas po yung lalaking dating bulag na pinagaling ng ating Panginoon sa Kristo. At yun ay nabalitaan ng ating Panginoon sa Kristo. At yun ay mababasa natin doon sa 35. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan ay ganito: Jesus heard that they had thrown him out, and when he found him, he said, do you believe in the Son of God? O the Son of Man? Sa ibang salin po ay Son of God. So, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, nung makita niya yung pinagaling niyang bulag, no? Ay isa lang katanungan ang kanyang itinanong, do you believe in the Son of Man? Naniniwala ka ba sa anak ng tao? At ang tanong po nung bulag, no, sa ating Panginoon Kristo ay mababasa natin doon sa 36. Ang sabi, who is he, sir? The man asked, tell me so that I may believe in him. So sabi nung lalaking bulag dati nung napinagaling ng ating Panginoon Kristo, sino po ba siya? At sabihin niyo sa akin kung sino siya upang siya po aking paniwalaan. At dun sa 37, sabi po ng ating Panginoon Kristo ay ganito. Jesus said, you have now seen him. In fact, he is the one speaking with you. Sabi ng ating Panginoon Kristo, nakita mo na siya. Katunayan, yung nakikipag-usap sa iyo ngayon, siya na nga. At ang reaction ng dating bulag ay naniwala siya at sinamba siya. Ang sabi po doon sa 38, then the man said, Lord, I believe. And he worshiped him. Take note po, no? Sinamba ng dating lalaking bulag na pinagaling ni Jesus, ang ating Panginoong Jesus.
hinayaan ng ating Panginoon Kristong sambahin siya. Na, di ba, tatandaan nyo nung tinutokso ang ating Panginoon Kristo ni Satanas doon sa ilang na matatagpuan natin sa Matthew chapter 4. Verse 10 ay ganito po ang nasusulat. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So hinayaan ng ating Panginoon Kristo na sambahin siya nung pinagaling niyang bulag. Therefore, hindi siya pangkaraniwang tao. Bagamat siya yung taong si Jesus, ay hinayaan niya na ang bulag na ito ay sambahin siya. Kung siya ay pangkaraniwang tao, dapat ang magiging reaksyon niya ay yung reaksyon ni Peter nung siya ay luhuran ni Cornelio. Kung natatandaan niyo doon sa Acts chapter 10, verse 25, ganito po ang ating mababasa. As Peter entered the house, Cornelio met him and fell at his feet in reverence. Sa ibang salin po nito, sa New King James Version, sabi, as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshiped him. So si Peter po ay sinasamba ni Cornelio at hindi pumayag si Peter. Ang sabi ni Peter sa 26 ay ganito, but Peter made him get up. At ang sinabi ni Peter, stand up, he said, I am only a man myself. So, nung aktong sinasamba ni Cornelio, si Peter, nung luhuran niya si Peter, ay pinatayo siya ni Peter at sabi niya, tao rin ako. Tao lamang ako. So, hindi mo ako pwedeng sambahin. Kaya nung sinamba ng bulag ang ating Panginoon Kristo at hindi niya pinigilan yung pagsamba sa kanya, ito'y nangangahulugan na hindi siya nga tao. Bagang siya ay nasa anyong tao, siya ay Diyos na dapat sambahin. Tulad ng sinabi niya kay Satanas, na ang Diyos lamang ang iyong paglilingkuran. So, iyan po ay side trip lang sapagkat yun ay nabanggit. Ang pinag-uusapan po natin dito ay may kinalaman dun sa pagpapagaling niya sa lalaking bulag. At doon po sa 39, ang sabi ng ating Panginoon Kristo ay ganito, nung aktong sinasamba siya ng lalaki na kanyang pinagaling, ang sabi niya po doon sa 39 ay ganito. Jesus said, for judgment I have come into this world, so that the blind will see and those who see will become blind. So, sa tinurang ito ng ating Panginoon Kristo, sa sinabing ito ng ating Panginoon Kristo, naramdaman ng mga Pariseo na sila yung pinariringgan ng ating Panginoon Kristo. Hindi naman pagpaparinig na panunuya, kundi tulungan sila makakita. Kaya, ang reaksyon ng mga Pariseo nung marinig nila ang ating Panginoon Kristo na sinabi niya na so that the blind will see and those who see will become blind. Ang sabi ng mga Pariseo bilang reaction sa kanyang sinabi, doon ay mababasa natin doon sa 40 ay ganito. Some Pharisees who were with him heard him say this and asked, sabi niya, what? Are we blind too? So, tinatanong ng mga Pariseo, mukhang kami yung pinatatamaan mo Bakit? Bulag ba kami kagaya niya? At totoo namang sila ay bulag. Kung natatandaan nyo, itong pangyayaring ito na natagpuan ng ating Panginoon Kristo yung bulag, ay tinanong siya ng mga alagad niya. Mabasa natin sa verse 1, ang sabi ay ganito, as he went along, he saw a man blind from birth. His disciple asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? So, ang tanong ng mga alagad sino ba ang may kasalanan dito na siya ay pinanganak na bulag? Yung bang mga magulang niya o siya mismo? At ito ay sinagot ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo ay gano'n, neither this man nor
his parents sinned. Jesus said, but this happened so that the works of God might be displayed in Him. So sabi ng ating Panginoon Kristo, kaya nangyari ito, huwag na natin pag-usapan kung sino yung may kasalanan, kung yung magulang niya o siya. Kaya nangyari ito ay para mahayag ang gawa ng Diyos. Ano ang gawa ng Diyos na dapat mahayag? Na makilala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Na pamulat yung kanilang bulag na na paniniwala. So, ipinakikita ng ating Panginoon Kristo dito na na sila ay spiritually blind. Na yung spiritual blindness nila ang minumulat ng ating Panginoon Kristo. Sinamantala ng ating Panginoon Kristo yung physical blindness ng mama para mahayag ang spiritual blindness ng mga Hudyo ng kapanahunan niya. At totoo namang blind sila. No? Totoo namang spiritual blind sila. Kung mababasa po natin dito po sa Corinthian, no? Sa 2 Corinthian, yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, at sa verse 4 ng chapter 4, ganito po ang ating mababasa. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, the God of this age has blinded the mind of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that display the glory of Christ, who is the image of God. Ano sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinthian? Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito, ng kapanahunang ito. Ibig sabihin, ang mga hindi nagsisisampalataya. At yung sinasabi niya, yung mga Hudyong hindi nagsisampalataya ay binulag. Bakit sila nabulag spiritually? Sapagkat natatandaan niyo yung ating pinag-aralan na meron pong dalawang buhay ang tao, at ito ay nabunyag doon sa temptation of Christ, doon sa Matthew chapter 4, no? Na ang tao po ay may dalawang buhay. Meron siyang buhay spiritual at meron po siyang buhay physical. No? At syempre, pareho niyang pinakakain ito. So, meron pong pagkain physical na dapat kainin ng tao para manatili siyang malinaw ang kanyang mata. Yung mga isda, carrots, at iba pang mga pagkain na dapat kainin ng tao na sagana sa lutin para manatiling maliwanag ang kanyang pagkakakita. Ganoon rin po sa spiritual life, no? Para po mapakain at para po lumusog at patuloy na makakita yung kanyang espiritu, dapat pakainin niya ng tamang pagkain para ito ay maging healthy. At ang tamang pagkain po ng ating espiritu ayon sa ating Panginoon Kristo ay yung salita ng Diyos. Yung bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. So, kung pinakakain natin ito ng mga salita ng Diyos, ito ating espiritu ay mananatiling healthy. Kung pinakakain natin yung ating katawan ng mga pagkaing tama at hindi junk food, ay mananatili itong sa kanyang health, sa kanyang kalusugan. So, ano ba ang pinakakain ng mga Hudyo nung kapanahunan ng ating Panginoon Kristo sa kanilang mga espiritu? Yung tunay bang pagkain na dapat nilang kainin o junk food? Kung mababasa po natin dito po sa Mark chapter 7, at ang babasahin na lang po natin doon sa 8 and 9, ay ganito po ang ating mababasa. You have let go of the commands of God and are holding on the human traditions. And he continued, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own tradition. So makikita natin, yung mga Hudyo ng kapanahunan ng ating Panginoon Kristo, hindi na po kumakain ng tamang pagkaing espiritual. Ang tamang pagkaing espiritual ay salita ng Diyos. Ang kanilang pinakain po ay yung mga turo at aral
ng tao. At nilisan na nila ang utos ng Diyos upang panghawakan nila ang sari-saring sapi. So makikita natin, junk food ang kinakain. Junk food ang ini-intake ng kanilang espiritu. Natural, kung junk food ito, magkakaroon po ng health issue ang kanilang espiritu. Kaya nga, maapektuhan yung pagkakita nila. Kaya nga, nagkaroon sila ng sakit. At yung sakit niyan ay spiritual blindness. So, sinamantala ng ating Panginoon yung physical blindness ng mama para maihayag yung kanilang spiritual blindness. Kung natatandaan po ninyo, yung sulat na ito ni Apostol Pablo at binasa po natin ay chapter 4 dito sa 2 Corinthians. Yung chapter 3 po nito sa verse 14, ganito po ang ating mababasa. At ito yung dapat makain nila spiritual food na tama. Pero hindi po ma-absorb nila sapagkat nasanay po sila sa mga junk food. At ganito po ang ating mababasa. So, sa verse 14 ang sabi, but their minds were blinded. Nabulag na po yung kanilang kaisipan. For until this day, ano yung sinasabing until this day ni Apostol Pablo? Until this last days. At kung gusto nating mag-specify kung anong panahon yon, 57 AD. Tatandaan niyo po, at lagi po natin sinasabi 33 AD, nagsimula po yung Acts 2 sinasabi natin nagpasimula yung Iglesia ng Panginoon. At ito po ay 57 AD na. So, malaki na po yung nakalipas na panahon. Bali, lumalabas na 57 minus 33 ay magiging 24. 24 years na po ang nakalipas. At ganito po ang sinabi ng ating apostol na si Pablo sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya ay ganito, but their minds were blinded, for until this day, 57 AD, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament. Kung pinipid sila ng Old Testament, pinakakain sila ng Old Testament, binabasa nila yung Old Testament, hindi nila ma-absorb sapagkat merong bumabara. Bumabara. So, uli natin basahin. But their minds were blinded, for until this day, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. Doon sa 15, ang sabi po ay ganito, but even to this day, 57 AD, when Moses is read, ano yung when Moses is read? When Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy is read, anong sabi doon? But even to this day, when Moses is read, a veil lies on their heart. So, nakabara yung mga tradisyon, yung mga junk food, doon sa kanilang puso. At kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo doon sa chapter 4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Bakit nabablind sila? Sapagkat pinakain nila ng junk food at hindi nila pinakain ng tunay na pagkain. At kapag sila pinakakain ng tunay na pagkain, hindi na ma-absorb ng kanilang pag-iisip o hindi na ma-absorb ng kanilang espiritu. Kaya sila ay nagkakaroon ng blindness sa kanilang espiritu, na hindi nila makita yung totoo. So, tingnan po natin dito po sa illustration. Makikita po natin diyan yung Old Testament scriptures, yung sinulat ni Moses na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy doon sa time past, ay ito yung binabanggit ni Apostol Pablo na kapag binabasa nung panahon ng 57 AD, kapag binabasa nila
yung banal na kasulatan, pinakakain sila ng tunay na spiritual food, hindi nila maintindihan sapagkat binulag na sila nung tradisyon. Kaya nga, hindi nila makita doon sa Old Testament at doon sa sa mga sulat ni Moses, yung ang ating Panginoon sa Kristo. Samantalang, ang ating Panginoon sa Kristo po, ang tinutukoy ni Moses nung isulat niya ito. Kung natatandaan niyo doon sa John chapter 5 verse 39, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, sinasaliksik ninyo ang banal na kasulatan, yung ibig sabihin yung Old Testament, at saka yung mga sulat ni Moses, sinasaliksik niyo ang banal na kasulatan upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, at ito ang nagpapatotoo sa akin. Kung hindi sila spiritually blind, sana nakita nila ang ating Panginoong Jesus na siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero hindi yun nakita nila. Ang pagkakilala na sa ating Panginoon sa Kristo, siya ay taong makasalanan at hindi galing sa Diyos. At siyempre, pinagtanggol nga siya ng lalaking bulag, pero hindi pa rin siya pinaniwalaan nila at siya ay pinalayas. Kaya yung tagpong ito sa pangyayari, ipinakikita ng ating Panginoon sa Kristo. Sinamantala niya yung pagpapagaling niya doon sa lalaking physically blind para maihayag sa kanila na sa pagkakataong yaon, sila po ay spiritually blind. Pero hindi sila umaamin . Kaya nga, nung hindi sila umaamin, ang sabi nila doon sa ating Panginoon Kristo ay, ang sabi nila, what? Are we blind too? Ang sagot ng ating Panginoon Kristo sa kanila ay ganito. Jesus said, if you were blind, you will not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains. Sabi ng ating Panginoon Kristo, kung bulag kayo, mapapatawad pa ang inyong mga kasalanan. Wala kayong kasalanan. Pero, kayo mismo nagsasabi, hindi naman kayo bulag. So, ang inyong kasalanan ay nananatili sa inyo. Sana po ay naintindihan po natin ang lesson na ito at sana po ay may natutunan tayo. At sana po ay nag-enjoy kayo sa ating pong lesson sa araw na ito. At kung kayo ay bago po sa channel na ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun po meron po kami mga bagong upload na video ay ma-notify kayo. I-like nyo na rin po at kung maaari ay i-share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo doon sa comment section. At kung meron po kayong mga katanungan, ay handa po ako sumagot. Muli, ito po si Nehemia Sayuhay at taos puso po kong nagpapasalamat sa pagtatangkilik nyo sa channel na ito. At sana po ay panoorin nyo na rin po yung mga video na sa inyong harapan at kung gusto nyo mag-subscribe po kayo. Pindutin nyo rin po itong below sa gitna. Muli, magkita-kita po tayo sa mga susunod na video na akin po